Alagpakan po natin yung ating mga mother. Ayan, ating pong topic ay ang maka-Diyos na ina. Amen. So, in English po ay Tagalog, ang maka-Diyos na ina, sabi ng the godly mother. Amen. Sabi niya, the godly mother. Pag po narinig niyo yung sinabing maka-Diyos na ina, ano po bang naglalaro sa inyong isipan? Sa mga tatay po at kabataan dyan, pag ba sinabi yung maka-Diyos na ina o the godly mother, ano agad yung naglalaro po sa ating isipan? Hindi na nagkakasala, hindi na nagagalit, gano'n ba? Or hindi na nasasaktan, gano'n po ba? So, the godly mother. Tingnan nyo nga po yung inyong mga nanay or yung mga katabi na babae. Sabihin ng mga nanay, makakabawi. Hindi, asawa ko. Hindi po. Ito pong salita na ito ay general, para po sa ating lahat. Ito. Hindi lang po para sa nanay, kundi para din po sa ating mga katatayan. Sabi po, the godly mother, sa ating pong verse ay, theme verse po natin ay sa Proverbs chapter 31, verse 30. Basahin ko muna po in English. Sabi po, a charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. So sa Tagalog po, ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin. Amen po. Pupurihin, sino po ba yung pupuri dito sa mga nanay na ito? Ay alam, minsan kung sino yung kasama mo sa bahay, ano po? Minsan na persecute, di po ba? Imbis na mamuri na persecute. Kasi pag sinabing the godly mother, kasi ano yun, napakalawak ba ng ano niya, ng kanyang ibig sabihin pag sinabing godly o pag sinabing mga Diyos. So, maliwanag po ang sabi dyan, bibigyan po natin ng pansin o ng diin yung the woman, but a woman of God who fears the Lord. Ang babaeng may takot sa Diyos, so kahit pala gano'ng magkaganda, kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka kapuri-puri. Amen? Sabi nga, iba kasi yung pagbibigay ng larawan ng mundo sa babaeng itaglay na kagandahan. At iba yung larawan na sinasabi ng Diyos na kapuri-puri sa Kanya. Ito yung mga may takot sa Kanya. Not to be perfect, hindi perfect. Kasi nga nasa laman tayo. But, kapuri-puri sa Panginoon, yung mga babae may takot sa Kanya. Amen po. So, pagkaliwanag ko dito, ang sabi ko, ang pagiging ina po ay hindi lamang po responsibility o responsibilidad. Amen. So, ito po ay, kundi isa po itong banal na tawag. Banal na pagkakatawag. Kung papansinin niyo po sa ating mga tatay dito, mga kabataan lalaki, saan po kayo nanggaling? Bago kayo naging ganyan, galing kayo kay nanay. Amen. Ang wife niyo po ay babae. May kapatid kayong babae. May anak kayong babae. Kung papansinin niyo po ganun yung image ng isang babae. Ano po? Paano ba ito pinapahalagan o gaano ito kahalaga sa harap ng Panginoon? Itong image ng isang babae. Kung mapapansin niyo po, bago huli-huli ang nilikha ng Diyos si Eve. Iniready muna po ni Lord lahat ng kailangan ng tao. Pero bago iniready si Eve, andyan na si Adam. Actually po, ito pinarinig ako isang sermon sa isang pastor. Actually, ang lalaki, kaya niyang mabuhay ng walang babae kasi si Adan, hindi naman siya ang humiling sa Diyos ng isang babae. Sabi po ng isang sermon, hindi niya hiniling yun. Nakita ng Diyos na malungkot si Adan. Kaya si Lord mismo, ang nagsabi na hindi maganda na nag-iisa ang lalaki, kaya kailangan niya ng babae. Amen? Kaya tingnan niyo po yung ano. Kaya minsan parang may mga feelings tayong mga babae kasi we are emotionally talaga weak. Yung po yung isa sa kahinaan natin mga babae na alam ng Diyos na yun yung ating kahinaan pare-pareho. Po. So alam po ng Diyos yung ating mga kahinaan. Yun po. Kaya minsan napapansin natin, bakit parang pagka magdidil na is yung babae at lalaki, bilang mag-asawa,
parang medyo nagiging emotional ka na, no, bilang babae. Kasi parang natitigasan ka sa pagiging, parang ang heart na itong lalaki na to, itong asawa ko na to, natitigas ako. Kasi pero kung titignan yung pababalikan yung the way ng pagkakalikha, yung disenyo ng pagkakalikha niya sa lalaki. Actually, hindi niya hiniling sa Diyos kasi kontento na po si Adan na nag-work siya, nagtatrabaho siya doon sa paraiso, inaalagaan yung mga halaman, inaalagaan yung mga hayop. Pero napansin ng Diyos na lagi malungkot si Adan, pero hindi alam ni Adan na kung ano yung kailangan niya, bakit siya malungkot. Kaya, nagkaroon ng Eve. Ano po? Kaya nagkaroon ng Eve. Pero bago po nagkaroon ng Eve, inilagay muna po ng Diyos lahat ng pangangailangan. Kaya po ang babae, kailangan niya ng lalaki o ng husband. Pero hindi naman lahat, ano po, merong nananatiling single. Para kayo mapapansin nyo, inilagay muna lahat ng Diyos kasi merong kawik ang babae. Inilagay muna ng Diyos, o ganyan kawik si nanay, kaya pagpasensya nila, kasi yun yung disenyo sa, they are emotionally weak. Napakadali nilang, napaka-sensitive nila. Hindi lang dahil sa healthy issues. So meron talagang part sa disenyo ng ng babae o ng isang ina na yun ang kanyang tawag doon, kahinaan. Kasi bago pa man siya inilagay ng Diyos sa mundo, inilagay muna ng Diyos yung mga kailangan niya. Pagkain, provider, andyan yung tatay, andyan yung asawa, ano po. So, naintindihan po ba natin? Amen po, amen. So, tuloy po tayo. So, the godly mother. So, sabi po, ang pagiging isang ina, hindi lang po ito responsibility, kundi ito po ay banal, holy, banal na pagkakatawag po sa ating mga nanay. Nanay po ha, hindi wife. Wala po tayo sa couple, sermon, sa pagiging ina. Sabi po, ang isang makadiyos na ina ay malaking impluensya sa kanyang tahanan, mga anak, at maging sa mga susunod na henerasyon. Hindi po dadami ang tao kung walang nanay. Di po ba? Kaya dumadami ang tao dahil merong nanay. Sa panahon po ngayon, marami po mga pagsubok tayo hinaharap. Ano po? Pagod, problema, sakripisyo, at minsan, mga biglaan na lang kalungkutan ba? Hindi mo may paliwanag at nalulungkot. Ano po? Ngunit ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas at biyaya sa bawat inang nagtitiwala sa Kanya. Ayan. Alam niyo po sa Facebook, sa newsfeed, maraming mga motivational quotation, mababasa kayo ng iba, na pabor sa mga babae, sa woman, sa ina. Pero higit sa lahat, ang ating pong paging batayan ay yung salita ng Diyos po, ano yung sinasabi ng